Kabi-kabila na namang aksidente at road safety violations ang naitala ngayong weekend. Kabilang na dyan ang isang oil tanker na umararo sa ilang sasakyan sa Maynila at isang SUV driver na nangharas ng kapwa niya motorista. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Isa ang kumpirmadong nasugatan ng araruhin ng isang coconut oil tanker ang ilang sasakyan sa kahabaan ng Mabini Bridge sa Pandacan, Maynila kahapon ng hapon. Ayon sa MPD Traffic Enforcement Unit, pumabaybay sa southbound lane ng tulay ang tanker nang bigla itong kumabig pa kanan, dahilan para tamaan ang mga sasakyan. Sa lakas ng impact, wasak din ang railings ng tulay at dinala agad sa ospital ang rider ng motorsiklo. Ayon kay MPD Traffic Enforcement Unit Chief Captain Dennis Turla, inareglo na ng may-ari ng truck ang gastos ng nasugatang rider na nakalabas na raw sa ospital. Pero hindi pa rin siya lusot sa LTO dahil suspended na for 90 days ang lisensya ng driver nito. So in this case, responsibilidad ng kumpanya yung pag-gaasta ng kanyang driver. So pero syempre, dahil hindi naman yan public conveyance vehicle, mas mabigat ang liability ng driver. Kasi siya ang nagmamaneho, siya ang umarag dun sa Perpetual revocation naman ng lisensya ang inabot ng driver ng isang van na nakabangga sa Central Luzon Link Expressway noong August 12, kung saan 5 ang nasawi at 8 naman ang nasugatan. Ayon sa PNP Tarlac, positibo sa isinagawang drug test ang driver ng Hyundai H100 van na bumangga sa perimeter wall ng expressway, dahilan para masawi at masugatan ang mga pasahero nito. 90 days ding suspended ang lisensya ng driver ng isang Toyota Prado SUV na tila nag-dirty finger sa kasama niyang motorista. Kita sa video na tila matapos nitong sumingit, may kasama pang foul hand sign ang driver ng Prado. Kaya pinatatawag na din ni LTO Chief Vigor Mendoza ang may-ari ng Prado na residente ng Makati City. Dahil sa sunod-sunod na mga aksidenteng nangyayari sa daan, paiigtingin pa ng Department of Transportation ang pagbabantay sa mga lansangan. Yun naman ang ginagawa sa ibang bansa Yun naman ang mga ginagawa sa ibang bansa. Kasi hindi talaga kaya kung LTO lang. Kulang na kulang yan. Kulang na kulang yan. Imposible. So kailangan talaga mag-deputize tayo. So yun ang ginagawa natin. Kasama ng PNP, ng HPG, at ng MMDA, at ng iba pang mga enforcement agencies natin, tulad yung mga enforcers ng mga LGU. Ayon pa kay Secretary Vince Dizon, asahan na hindi lamang sa una ang gagawing enforcement operations ng ahensya upang masigurong consistent at tuloy-tuloy ang pagsisigurong napapanagot ang mga driver o kumpanyang sangkot sa mga road incident. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.